Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. O ngayon, gusto kong pag-usapan natin ito mga kababayan na balita ngayon sa Philippine Daily Inquirer. Yan po, Soto Lacson seek investigation into scandalous Bicam insertions, pork barrel in 2025 budget. Tapos, magkakaalaman na mga kababayan kasi nabanggit din ito sa SONA kahapon mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Bobosisiin niya yung lahat. Kung kailangan mga kababayan na reenacted budget, yun na lang ang gagawin ng ating Pangulo. Hindi lang siya malusutan ng mga budget insertions na ginagawa sa Kongreso through the BICAM. Kasi aminado yung ating Pangulong Bongbong Marcos na massive ang korupsyon, lalo na po sa mga flood control projects. Kaya nga po, ipapareview niya yung mga flood control projects na inimplement ng kanyang administrasyon at saka yung previous administration. Yan sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Bersamin says the investigation into flood control projects also covers the previous administration. I think yung Quadcom, ito ngayon ang magiging sentro ng kanilang investigasyon sa pagsimula ng 28th Congress. So magkakaalaman na rito yung mga DDS na hanap ng hanap, nasaan na yung mga flood control projects, mas marami po yung flood control projects ng previous administration. Diba? O ngayon, balikan natin muna yung sabi ni Senator Soto at Ping Lacson na magsasagawa sila ng investigasyon into scandalous Bicam insertions, pork barrel in the 2025 budget, warning that the scale and secrecy anya of the amendments point to a malalang pork barrel. Malalang pork barrel scheme. Grabe is the word. Amendments anya by the Senate in the past never ran into billions, especially if it involved the DPWH, sabi po ni Soto, referring to the Department of Public Works and Highways. Yung online report, it is scandalous anya, to say the least. More so, when these amendments anya came from cuts from the Department of Education and DOH, we will surely look into it and investigate. Ngayon, mga kababayan, may report yung Billionaire News tungkol sa budget insertions kung saan ang sabi sa report ni Corina Sanchez mga kababayan sa Billionaire News, nahuli kami itong si Chis Escudero. Pumunta si Chis Escudero sa Kongreso para siguro kausapin si Speaker Martin Romualdez para sa sinasabing budget Bicam insertions. Di ba una nang lumitaw yung bilyon-bilyon na ahakot ng ilang mga senador, tulad ni mismo si Chis Escudero, saka si Joel Villanueva. Ito, pakinggan natin yung report ng Billionaire News, si Corina Sanchez. Mas tumindi pa ang espekulasyon sa umano'y budget insertions ni SP Cheese. Nahuli kam kasi ang kanyang pagbisita sa Kamara not once but twice sa kasagsagan ng BICAM deliberations sa 2025 budget. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe, live nagulat mula sa Batasang Pambansa. Dexter, so ano na ang latest dito sa tinaguriang ham and cheese insertions? Ham and cheese insertions? Corina, mukhang hindi natatagal ang ham and cheese na breakfast o merienda sa Senado dahil ang sunog, kahit takluban mo man ng malaking planggana, sisingaw at sisingaw pa rin ang usok nito. Sumingaw? Hahamakin ng lahat, makamit lang ang minimiti. Isang kasabihan na naging gabay ng ilan para magtagumpay sa buhay. At tila yan din ang batayan ni Senate President Chis Escudero noong 19th Congress sa issue ng tumataginting na 142.7 billion pesos na umano'y budget insertions sa 2025 General Appropriations Act. 142 billion pesos na insertion ginapang ni Chis Escudero. Iyon ang sabi sa report ng Billionaire News, kung saan pumunta pa si Chis Escudero sa Kongreso. Yan sinasabi natin, nothing concealed which shall not be revealed.
or hidden which shall not be made known. Ngayon, si Tito Sen, saka si Ping Lacson, magsasagawa na po ng investigasyon dito. Malamang mapipilitan si Chis Escudero na bumaba as Senate President. Nangangalisaw na po, mga kababayan. Another karma ito. Diba? Tamakin ng lahat, makamit lang ang minimiti. Isang kasabihan na naging gabay ng ilan para magtagumpay sa buhay. At tila yan din ang batayan ni Senate President Chis Escudero noong 19th Congress sa issue ng tumataginting na 142.7 billion pesos na umano'y budget insertions sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Sa video na nakuha ng Politico.com mula Holy sa cam. security footage ng Batasang Pambansa, makikita si SP Cheese Yan sa ah. North Wing Hallway papasok sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez. Naka-rubber shoes siya, noong pants at printed shirt. Ang oras, pasado 2:00 ng hapon. Ang petsa, November 30. Bonifacio Day, holiday. Nasundan ito ng isa pang pagbisita sa House. Not Ang once, unang but pagbisita twice. nangyari 2 araw matapos simulan ang Bicameral Conference Committee para sa GAA. Wala pang Senate President sa kasaysayan ang bumisita sa House sa kasagsagan ng BICAM deliberations ng national budget, partikular sa panahon ng pag-reconcile ng mga magkaibang probisyon ng kanilang bersyon. Naaprobahan ng BICAM ang national budget noong December 11, 2024. At sa pag-aaral ng Politico.com, pangalawa ang lalawigan ng Sorsogon na home province ni Escudero sa nakakuha ng pangalawang pinakamalaking budget para sa mga proyektong pang-infrastruktura kasama ang flood diba? control projects. Nagkakahalaga ito ng 9.1 billion pesos. Pero 9.1 billion pinakamalaking pesos. bahagi ng 142.7 billion pesos na umano'y budget insertions ay napunta sa palwarte ng kaalyado ni SP Cheese na si Joel Villanueva, ang you see? lalawigan ng Bulacan. Magkakasabwat, Higit ito mga sa 12 kababayan. pesos. Para kay Senator Loren Ligarda, kailangang mapag-usapan ito bago masimulan ang pagbusisi ng 2026 national budget. It is important before we proceed Booking, mga kababayan. to the NEP of 2026, we have to exercise naiskandalo kayo ngayon. oversight on the GAA of 2025. Meaning, suriin natin saan nagkamali, saan ang pagkukulang, saan ang mali. So yan po ang report, mga kababayan ng Billionaire News. Kaya magsasagawa po ng investigasyon. Kahit yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kumbinsido, may mga ginawang salamangka, mga kababayan. Sabi ni Tito Sen, masyado na anyang iskandaloso ito. Sa isang interview, sinabi po ni Soto that the circumstances were so alarming. He would use an even stronger term than scandalous if one were available. Sabi po ni Tito Sen, while the project amendments are generally allowed in the budget process, especially when kept within reasonable amounts and properly disclose the insertions of projects worth billions added only during the BICAM and not earlier in the budget, is an entirely different matter. Sabi ni Tito Sen, ngayon, bakit ko sinasabi skandalos at excessive? Pagka ganyang bilyon-bilyon ng usapan at hindi ninyo nilagay sa budget, kundi nilagay ninyo sa BICAM, ay tika muna, ibang usapan na yan. Malalang pork barrel ang tawag dyan. Ang tawag niyan, busog-lusog si ham and cheese. Yan nga ibig sabihin, mga kababayan. Nakita ninyo na, nothing concealed which shall not be revealed or hidden which shall not be made known. The former Senate President was responding to growing scrutiny over the 142.7 billion pesos in so-called BICAM insertions, flagged by Vera Files, which obtained and published a 103-page document outlining last-minute amendments. These amendments allegedly introduced during the bicameral conference committee process, reportedly led by Senate President Francis Chis Escudero, channeled billions of pesos into flood control and infrastructure projects, particularly in Sorsogon, Escudero home province, as well as in Bulacan, the bailiwick of his ally Senator Joel Villanueva, in Davao, the home turfs
of Senators Bongo and Bato de la Rosa. Nagsabuatan sila, mga kababayan. Sino ang beneficiary sa pagsasabuatan nila? Umayos kayo. Si Joel Villanueva, kaya magkakakampi sila, mga kababayan. Si Bongo, saka si Bato de la Rosa. Di sumingaw na. Yung baho ninyo, sumingaw. Yan kasi. Tapos palinis kayo. Kala ninyo kung sino kayo mga malilinis na tao. O ngayon, ano nangyari sa inyo? O di ba? Sabi po dito, many of the projects according to the Vera Files report were split into multiple phases of packages, raising concerns about transparency. Some allocations reportedly reached several hundred million pesos for what appeared to be repeated listings of the same project, while other entries lack detailed technical descriptions. Dinadaya yung mga projects, mga kababayan. Pagkatapos, sasabihin ng mga DDS, hahanapin nila yung mga flood control projects. O ito na po, nagkabukingan na. O di ba? Sumabog sa mga pagmumuka ninyo. Yan kasi. Yung sabi ni Lucas Bersamin, the investigation anya into flood control projects also covers the previous administration. Remate, mga kababayan. Soto is not alone in raising the alarm. Senator Ping Lacson, who Soto noted was among the first to scrutinize the alleged insertions, has also voiced deep concern over the ballooning allocations for flood control and the persistent lack of results. Lacson has sounded the alarm over the national government's flood control spending, describing it as absurd that nearly 2 trillion pesos has been allocated in the past 15 years, while communities continue to be inundated during storms. The last 15 years, ngayon sinasabi natin, ang pinatayo, inaanapan ng mga DDS ng accomplishment. Bakit daw laging binabaha pa? 3 years yung ating Pangulo nakapagpagawa ng 5,000 plus na mga flood control projects na ngayon, sabi, pinag-utos ng ating Pangulo, i-review. Kasi siya mga kababayan. Bakit despite sa mga allocations na to, bilyon-bilyon, hindi man lang maramdaman yung mga infrastruktura? Lalo na yung previous administration po, 13,000 flood control projects. Malamang sa malamang mga kababayan, pinaghati-hatian. You see, hindi kayo kukonsintihin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nag-warning siya. At hindi lang warning, magsasagawa po ng review. Yung Palasyo Malacanang, lahat ng mga projects, isa sa ilalim po sa review. You see? So sabi dito, Lacson remarks came as Typhoon Crising, the southwest monsoon, in back-to-back storms Dante and Emong again brought widespread flooding to Metro Manila in surrounding provinces. Isn't it absurd that the rise of floodwaters in our malas country is directly proportional to the increase in the annual budget for the national government's flood management program? Sabi po ni Lacson sa kanyang post sa Twitter, formerly Twitter, X. So sabi niya, for 15 years since 2011, the DPWH is supposed to have spent almost 2 trillion pesos, and yet, ito nga ang sitwasyon natin. Kaya sabi ni Lacson sa interview ng DCWB, ako, ilalabas ko yan, flood control budget, sa budget deliberation or even before, dahil binabalikan ko yung buong 15 years kasi mahilig ako sa historical data para makapag-establish ng pattern. Alam mo, for the past 15 years since 2011, ang nagugugol natin, ang nailaan natin na pondo, hindi naman sigurado kung ito ay nagamit lahat. Yung iba kasi nakapisaro, issuance of SARO or Special Allotment Release Order. Parang for the later release, at least yan sa 2025. Pero yung nasa kwenta namin, noong aming nire-research since 2011 hanggang 2025, ang nilaang pondo, ang reference ko dito, GAA, General Appropriations Act, official documents. So, 1 trillion
907 billion 880 million. So almost 2 trillion for the past 15 years. Matindi po. Para lang sa flood control. Lahat na inanod, mga kababayan. Ang totoo, hindi man inanod. Binulsa lang yan, mga kababayan. Yan yung sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam ko naman anya yan. Ang mga gawain ganyan. Di ba? Lacson pointed out that the national budget for flood control has grown dramatically from just 11 billion in 2011 during the Aquino administration to over 100 billion by 2018, panahon ni Digong, and then rising further to 280 billion in 2023, panahon na ng ating Pangulo, 349 billion in 2024, and 346 billion in 2025. Kaya sabi niya, bakit directly proportional ang pagtaas ng flood water sa pundong nilalaan natin para sa flood control? Parang isang paradox, irony eh. Para bang absurd na tika, hindi ba dapat bumababa yung floodwaters? Hindi nagra-rise dahil naglaan na tayo ng mas malalaking pondo. Bakit directly proportional? Pataas ng pataas yung budget sa flood control, pataas ng pataas din yung baha. Imbis bumaba yung baha, tumaas pa. Tumaas kasi yung korupsyon. You see? Parang something is very wrong, di ba? Kung di man sa management, baka sa planning, baka sa polisiya. Yan o. Matindi, mga kababayan. Lacson clarified that these amounts cover only the allocations for the Department of Public Works and Highways and do not include the separate flood control funds managed by the MMDA for Metro Manila. Kaya talagang itatalakay ko ito kung hindi man sa privilege speech o sigurado at least sa budget deliberation. Pag natalakay na yung budget ng DPWH or even sa DBCC or Development Budget Coordination Committee General Principles. As about accountability, sabi po ni Ping Lacson, the first agency niya that should be scrutinized ay yung DPWH since its personnel have remained in place across different administrations. He stressed that it is important for the DPWH to account for where the funds actually went rather than simply pointing to previous officials. To illustrate his point, Lacson said, he even calculated how the massive daily spending on flood control could have been used. Kung 348 million a day ang nilalaan na pondo para sa baha sa flood control, nag-research ako magkano ba ang cutter suction dredger or dredging machine. Yung mid-size na dredging machine, ang presyo niyan is between 1.8 million and 8 million dollars. Kaya palaan niya natin bumili ng isang dredging machine araw-araw at may sobrang 65 million pesos. Katakot-takot na dredging machine yan. Dapat wala na tayong baha kung sa dredging lang natin daanin. Kaya sabi ni Lacson, baka kasi yung 2 trillion na yon, baka yung 1 trillion noon napunta sa bulsa ng kung sino-sino. As floods continue to worsen despite ballooning budgets, sabi ni Lacson, tumataas yung baha, tumataas din yung pondo. Hindi ka nais-nais, hindi ka tanggap-tanggap, illogical anya. Hindi talaga katanggap-tanggap kasi maraming tumatanggap. Tama yung mga statement. Sinabi mga kababayan ni Ping Lacson, dapat talagang imbestigahan. Unang imbestigahan ninyo yung insertion ni Chis Escudero. Bilyon-bilyon. Mga kababayan. Maski si Amy Marcos pumalag na. Hindi chismis, I may say, senators behind budget insertions. To my mind, anya, it's not an allegation. It is truth. Tumayo ako noong early December tungkol sa BICAM at pinoprotesta ko ang proseso at yung mga pangyari. As to whether Escudero should explain his role on the matter, sabi po ni Amy Marcos, hindi ko alam kung sino-sino yan. Dami-daming haka-haka, sana hindi na maulit. Pero ibinoto pa rin ni Amy Marcos for Senate President si Chis Escudero.
Di ba? Pakinggan natin yung ating Pangulo sa kanyang speech tungkol dito sa budget insertions at flood control. Kailangan natin magsakripisyo upang masiguro na nailayo natin sa kapahamakan ng ating mamamayan dahil mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak Palpak at yung iba at gumuho. guni. Guni-guni, ghost Huwag na po project, tayo madaling sabi. magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Alam ng madla ang racket ng mga politiko. Mga kickback, mga erata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo, kapwa Pilipino. Mahiya kayo. Pero nagtayuan yung mga walang hiya. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsa nyo lang ang pera. Nagtayuan. Para hindi malata. Tumayo din. Hindi na maulit. So that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. The last 3 Second, years. The Regional Pero Project Monitoring Committee shall ang sabi examine ni, that list of projects. ang sabi ni Bersamin, kasama yung previous administration. Pero ang binanggit ng ating Pangulo, for the last 3 years. Bersamin says, the investigation into flood control projects also covers the previous administration. Para magkaalaman na. Kasi mas marami po yung pinagawa ng previous administration na flood control projects. Di ba? 13,000. Asa na yon? Inanod na lahat? Ay mga DDS, sinanapan yung ating Pangulo. Asa nang yung 5,500 na flood control projects papaimbestiga ng ating Pangulo? Kasi alam niya, maraming projects ang drawing lang. You see? Aminado siya. Kaya i-review niya. Ipapareview niya mga kababayan. And give a report on those that have been failures, those that were not finished, Tapos, and those that are alleged to be ghost projects. ayos. Remate. And third, we will publish this list. Very good. Isa po natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating imbestigasyon. Transparency po. Magiging very transparent. At the same, there will be an audit and performance review regarding these projects to check, to make sure, and to know how your money was spent. Ayos na ayos. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Tapos, Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. For the 2026 national budget,
I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program. Tapos, And further, I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. Hindi ko aaprubahan ang kahit anong body alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayanang Pilipino. Mga kababayan, sa paghantok sa kalahati ng termino ng administrasyon, susuong tayo sa susunod na 3 taon. Dala-dala sa aking puso ang mga leksyon na natutunan ko mismo mula sa inyo. Ito ang nagbibigay sa akin ng bago at pinag-iba yung gana sa trabaho, sigla sa serbisyo at dedikasyon sa Pilipino. sabi dito ng mga nag-react dito sa budget insertions po. Sabi ni Arthur Quiñones, huwag palusutin yan, kasuhan yan sila Escudero at Villanueva. Sabi ni Paulo Dacot, yan dapat, gusto nyo accountability? Ito yung pinakamalaking iskandalo na dapat talaga imbestigahan. Isama na rin yung 81 billion sa PhilHealth na transfer kung saan-saan. Sabi ni Leo Madios, hope these BICAM insertions be investigated thoroughly. It involves the hard-earned billions of people's money. Sabi sa post ni Ping Lacson sa kanyang account, graph-ridden flood control projects. That's why I clapped the loudest in the longest. He also said he will not sign the 2026 budget bill passed by Congress if not aligned with the government's national expenditures program. I clap again, even louder and longer. Sabi po ni Ping Lacson. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman yung bago naming product na binibenta online. I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Endorsed by cancer survivor Maritoni Fernandez. Kung gusto ninyo na mag-negosyo nito, kontakin ninyo yung aking anak na architect entrepreneur. Nag-shipping na naman po siya. Yan, Riz Maravillas. Ang dami na nagninegosyo po nito, mga kababayan. Di ba? Ang dami kaming stocks po. Ang mga health benefits niya po, boost immunity, improves digestion, enhances energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga inquiries ninyo and business inquiries ninyo in order, contact niyo lang po ang aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet. Nakabase siya po sa Amerika.